yung wala na pang hihigit sa kanya. Highest in degree or quality, ultimate. So, ultimate siya in terms of greatness in power, authority, glory, importance, at marami pang iba. Okay, so nawa mga kapatid sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral. Tumimo sa ating lahat ang kahalagahan ng teachings na ito. Muling maisentro ang lahat ng katuruan sa person and works of Jesus Christ. Yan ang panalangin ko sa pag-aaral natin na ito. Okay. So, pag sinabi natin supremacy ni Christ, ay we are affirming that Jesus Christ is the sovereign Lord. At wala nang iba. Wala nang po pwedeng pumantay sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang excellencies. Wala nang iba. Okay? So, tignan po natin, sabi po sa may Philippians chapter 2, verses 9 to 11. For this reason, God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, so that at the name of Jesus, every knee will bow down, and of those who are in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. So dito po sa may verse na to, ipinapakita yung uniqueness and exclusiveness ng ating Panginoong Diyos. Na wala ng iba pang pangalan ang hihigit pa sa Kanya. In the Bible, maraming mga great man of God Nandyan sila Noah, sila Moses, sila Enoch, sila Abraham, King David, King Solomon, mga propeta, sila Isaiah, si John the Baptist, at maraming pang iba. Pero walang isa man, bagamat ang mga taong ito, they were great, sa kanilang mga pananampalataya. Ang iba sa kanila ay mga miracle workers. Ang iba sa kanila talagang yung kanilang obedience sa Panginoon unto death ay hindi matatawaran. But none of them ay pwedeng ikumpara kay Christ. Even si John the Baptist, na nag-testify mismo si Jesus Christ sa kanya kung anong uring prophet siya. Ang sinabi ni Jesus Christ sa kanya, wala nang iba pang prophet na hihigit pa sa kanya. Ganong kadakila si John the Baptist. And yet, ang testimony ni John the Baptist ay, sabi niya, dapat siya yung maitaas at tayong lahat ay maibaba. Nakita ni John the Baptist kung gaano kadakila na siya ay heavenly at tayo ay earthly. So, mahalaga mga kapatid na maintindihan natin na ang pangalang Jesus ay isang dakilang pangalan at dapat maging maingat tayo sa paggamit ng pangalang ito sapagkat ngayon parang nagiging very ordinary na lang ang pagbigkas ng pangalang Jesus. Minsan nawawala na yung kanyang majesty. Minsan na lang napaka-casual. Samantalang dito sa statement na binasa natin sa Philippians chapter 2, that at the name of Jesus Christ, every knee bow down. Napansin niyo yun? Sa pangalan ni Jesus, dapat tayo ay nanginginig. Lahat tayo magbabow down tayo sa Kanya. And we will confess with our mouth that He is Lord. Sapagkat wala nang ibang pangalan, not even the name of Mary, ang pwedeng maging daan ng kaligtasan
Wala nang ibang padrino na po pwedeng ma-validate para maligtas ang tao except the name of Jesus Christ. Tignan ninyo kung gaano kadakila ang Panginoong Yesus. Kung kayo po ay familiar sa Book of Revelation, especially in chapter 5, ipinakita doon yung kahangahangang eksena sa langit. Ito po yung tagpo na kung saan nung matapos si Christ ay mag-resurrect, siya po ay umakyat sa langit. At ito na po yung karugtong nun. Ipinakita yung exaltation ni Christ doon sa langit. At ang sabi rito, kasi ito, verse 9 na po ito, no? Bigyan ko lang po kayo ng idea kung ano yung nag-transcribe beginning verse 1 up to verse 8. So yung eksena po nandoon sa langit. At nakita doon ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may hawak-hawak siyang scroll na may sulat harap at likod. At may isang makapangyarihang anghel ang sumigaw. At ang sabi niya, Who is worthy? Who is worthy to open the book and to break its seals? Sino? At ang sagot doon sa may verse 3, no one in heaven or on earth or under the earth was able to open the book or to look into it. And because of that, napaiyak si John, the beloved. Napaiyak siya kasi walang isa man sa dinami-dami ng mga great man in the Bible, walang isa man ang karapat-dapat na lumapit sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, yung Diyos na kabanal-banalan, walang isa mang karapat-dapat na kumuha ng scroll na yon sa harapan ng Diyos at buksan yon. Walang isa man. And then umiyak si John, sabi niya, then I began to weep greatly, deeply. Grabe yung panagoy ni John kasi wala. Sa dinami-dami ng mga man of God in the Bible, walang isa man. Kahit sa langit, kahit sa lupa, wala. And then, isa sa mga elders ay lumapit sa kanya. Sabi niya, stop weeping. Behold, the lion that is from the tribe of Judah, the root of David, has overcome so as to open the book and break its seals. And then nakita niya sa harapan ng trono ay nakatayo yung lamb na kitang-kitang he was slain. And then lumapit siya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa kabanal-banalang trono. Kinuha niya face to face yung scroll. And then nung kinuha niya yung scroll na yon, nag-bow down yung 4 living creatures na nakapalibot sa throne of God. Nag-bow down sila before the Lamb. At ang bawat isa ay may hawak na harp at golden bowls full of incense. And then, they worship the Lord. At ito na yung karugtong, verse 8. Umawit sila, saying, Worthy are you to take the book and to break its seals. For you were slain and purchased for God with your blood men from every tribe and tongue and people and nation. You have made them a kingdom and priests unto God, and they will reign upon the earth. So nakita nyo, no? Mismo yung guardian ng yung 4 living creatures
yung mga cherubim na nagbabantay sa throne ng Panginoon, winorship nila ang Panginoong Yesus. And then, verse 11, then I looked and I heard the voice of many angels around the throne, and the living creatures, and the elders, and the number of them was myriads and myriads, and thousands upon thousands, saying with a loud voice, worthy is the Lamb that was slain to receive power, riches, and wisdom, and might, and honor, and glory, and blessing. Wow! Napakadakilang tagpo ang ipinakitang ito kay Apostle John. Ipinakita kung gaano, kung sino si Jesus, kung papaano siya in-exalt sa langit. And then, nagpatuloy pa in verse 13, and every created thing which is in heaven and on earth and under the earth and on the sea and all things in them, I heard them saying, to him who sits on the throne and to the Lamb be blessing and honor and glory and dominion forever and ever. And the four living creatures kept saying, Amen. And the elders fell down and worshiped. Ha? Amen. Ano sino mag-ride sa'yo? Yan yung sinasabi kayo na sa Philippians chapter 2. Ako? That at the name of Jesus Christ, every knee bow down and every tongue confess that He is Lord. Ganyan pa rin ba ang preaching ngayon sa mga churches? Si Christ pa rin ba ang ine-exalt? Nakakalungkot. Nakakaiyak. Ang nagiging bida na ngayon sa mga churches ay ang mga pastors. Pinalitan na nila si Christ. May mga pastors naman na talagang faithful. Pero ang dami kong nakikita, nakakalungkot. Hindi na si Christ ang ine-exalt. Amen? So, at tignan ninyo ito mga kapatid, sa Revelation chapter 15. At dito, nagdiwang ang sangkalangitan at inawit nila yung Song of Moses and the Song of the Lamb. At ito ang statement. Great and marvelous are your works, O Lord God, the Almighty. Righteous and true are your ways, King of the nations. Who will not fear you, O Lord, and glorify your name? For you alone are holy. For all the nations will come and worship before you, for your righteous acts have been revealed. Ngayon, alam nyo ba ang nakakalungkot na isang pangyayari ngayon? Bihira na rin ma-preach yung fear of God sa mga churches. Bihira na. At ang iba, pinababaw na nila ang meaning ng fear. Para bang reverential fear na lang. Nakakalungkot. Nire-redefine nila yung mga dinefine ng Diyos. Ang linaw-linaw naman, kung babalikan mo ang scriptures mismo dinefine niya what is fear of the Lord. Nakakalungkot lang. Nawawala na rin yung salitang holiness. Nakakalimutan na rin ang mga importanteng salita na to. Kaya ngayon, sa mga churches na witness ko mismo, wala na yung hindi na aware ang mga workers, tatayo sa pulpit, magsasalita, wala na yung sense ng holiness. Pati mga music team, tutugtog na lang, wala na. Ignorant about holiness.
Ang tinitignan na lang ngayon yung talent na lang para ma-qualify ka sa music team. Nakakalungkot. Wala nang sense of holiness ang mga members ng church. Why? Hindi na rin kasi tinuturo sa church. Nakakalungkot lang. Amen? Kaya nga mga kapatid, inihimo ko kayong lahat. Sa lahat ng inyong pagtitipon, sa lahat ng inyong ginagawa, dapat isa lang ang ma-exalt sapagkat nakita ninyo yung mga talata na ating binasa kanina. Sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng dagat, ang lahat ay nagpupuri at dinadakila ang Panginoong Yesus. Sinabi ko sa'yo, may prayer warriors ako, ha? Amen. So tignan po natin Hindi ako dito po maghahatid. sa Ephesians chapter 1. Which he brought about in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. And he put all things in subjection under his feet, and gave him as the head over all things to the church, and his body, the fullness of him who fills all in all. Si Jesus, ang Panginoon, siya ang head of the church, siya ang head over all things to the church. Ang kanyang kapangyarihan ay absolute, far above all rule and authority, ang dominion na meron dito sa known world. Wala makakapag-surpass o makapag-exceed sa kanyang kapangyarihan. He is supreme in all things and in everything. He is supreme in knowledge, in wisdom, in justice, in mercy, in love, in grace, in submission, in servanthood, in kindness, in patience, in righteousness, in holiness, and many more. Kaya nga mga kapatid, mahalaga mga kapatid sa ating puso bilang mga hinirang niya. Tayo ay mga redeemed. At ang reason kung bakit tayo ay naligtas is because of Him. At ang ating responsibility ngayon, tayong mga naligtas na, ay kilalanin ang Panginoong Yesus, His person, and His works. At iyan ang trabaho ng bawat tagapagturo. Ipakilala si Jesus gaya ng sinasabi sa Ephesians chapter 4. Dapat nakikilala ng congregation kung sino si Jesus. Yung kanyang pagka-Diyos at ang kanyang mga kahanga-hangang mga gawa. Maisaysay yung mga wonders, yung kanyang mighty deeds, ay maikwento dapat ito at maisalin sa bawat saling lahi. Amen? So ngayon, nakita ninyo kung gaano kadakila si Jesus. Hindi lamang yung siya ay may title na Messiah or Christ, Son of God o Son of Man. Pero alam niyo po sa may Bible, kung gaano kadakila ang ating Panginoon, siya rin ay tinatawag na the second Adam or the last Adam. Tinawag siyang greater than Noah, the great ark builder. Ang kanyang blood ay righteous than Abel, who existed long before Abraham was born, who was greater than Moses, the mediator of a better covenant, and a great lawgiver.
Ang kanyang kingship is above sa lahat ng mga naging kings ng Israel, even kay David, the man after God's own heart. He is wiser than King Solomon. He is greater than Jonah, sabi ng Biblia. He is far more righteous than Lot and Job and Noah. Bagamat ang Bible ay nag-testify they are righteous. He is the great shepherd. He is the door, the only way to the Father, the truth, and the life. He is the great miracle worker. He is the great I am. He is the suffering servant, the unblemished sacrifice. He is the solid rock, cornerstone, foundation ng ating pananampalataya at ng iglesia ng Panginoon. He is the Lion of the tribe of Judah. He alone is worthy to break the seal. And he will come upang i-separate ang sheep and goat in the day of judgment. He is the King of Kings and the Lord of Lords as presented in the book of Revelation. Ganyan kadakila ang ating Panginoon. He is far above rule and authority and power and dominion and every name that is named. Ganyan siya kadakila. Amen? And every name that is named. Wala nang hihigit sa Kanya. Walang maipapantay sa Kanya. Walang po pwedeng ni tumabi man sa Kanya. Ang pagkakadescribe nga ni John the Baptist I am not worthy to untie yung kanyang yung tong ng kanyang sandals. Tapos ngayon yung mga pastor kung mag-aasta, parang sila na yung Diyos, parang sila na si Jesus. Nakakalungkot, nakakaiyak. For in Him, all the fullness of deity dwells in bodily form, and in Him you have been made complete. In Him you have been made complete. Amen. And He is the head over all rule and authority. Sana mga kapatid mag-sink in sa atin ang mga statement na to. At magkaroon tayo ng mataas na pitagan, pagkatakot sa ating Panginoong Yesus. Na tuwing babanggitin natin ang kanyang pangalan, manginig tayo. Sapagkat ang pangalang iyan ay pangalan ng victorious. It is a victor's name. Tignan ninyo sa may Bible, Alam nyo ba ito mga pangalan nito? Ito yung most common term na ginagamit sa may Bible. Ang madalas na si Christ ay tawagin sa may Bible, yung Christ, 555 times na nabanggit ang salitang Christ sa King James Version. Ang Son of Man, nabanggit siya ng 102 times. The Son of Man. Ang Son of God ay 76 times na nagamit niya sa may Biblia. At lahat ng mga title na yan ay mga mahahalaga. Sapagkat iyan ay nagpapakilala kung sino si Jesus, ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang pagkatao, at ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang mga kahangahang magawa. Alam niyo po ba sa Old Testament, ang salitang Christ, ang ibig sabihin niyan ay Anointed One. Ang Christ or Messiah in Hebrew, parehas lang po ang ibig sabihin niyan. The Anointed One. At sa may Bible ay mayroong tatlong anointed na offices. Ang king, ang priest, at ang prophet. Itong tatlong ito na importanteng offices sa Old Testament, lahat ng ito ay nakapoint kay Christ. At nung dumating ang Panginoong Yesus, ang mga offices na ito ay nag-end sapagkat dumating na yung ultimate. Kaya nga si
si Christ siya na yung great high priest at wala nang ibang priest after kay Christ. At wala nang king sa Israel na lumitaw except si Christ na sapagkat siya yung ultimate. At ganun din yung prophet. He is the ultimate prophet. Amen? At ito'y mahalaga mga kapatid kasi diyan yung makikita kung gaano kahalaga ang pangalang Christ. Siya yung the anointed one. Siya yung Messiah na pinakahihintay-hintay ng bayang Israel na gaganap sa isang napaka-importanting gawain. Ngayon, tignan niyo po ninyo yung occurrences ng salitang Son of Man in the Bible. Madalas gamitin ito ng Panginoong Hesus sa kanyang sarili. And Jesus said, I am, and you will see the Son of Man sitting at the right hand of power and coming with the clouds of heaven. And he said to him, truly, truly, I say to you, you will see the heavens open and the angels of God ascending and descending to the Son of Man. And he said, behold, I see the heavens opened up and the Son of Man is standing at the right hand of God. And he gave him authority to execute judgment because he is the Son of Man. For whoever is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will also be ashamed of him when he comes in the glory of his Father with his holy angels. Amen? So nakita nyo no, mga kapatid, alam nyo po ba, ang pangalang Son of Man, at dito maraming nagkakamali ang mga tagapagturo. Ang akala nila, pag sinabing Son of Man, in kontra sa may Son of God, ang buong pagkaakala nila na ang emphasis ng Son of Man ay yung dahil nagkatawang tao siya. More than that, bagamat meron siyang katotohanan, pero hindi po siya limited sa kanyang humanity. Actually, mga kapatid, ang pinaka-emphasis talaga ng Son of Man ay yung kanyang divine nature. In other words, ang title na Son of Man ay dyan mo makikita yung kanyang katangian, the God-man. He is fully God and He is fully man. Kaya nga, iyan ang commonly na ginagamit niya referring to Himself. Sapagkat yan pong pag nababanggit yung Son of Man, kung ikaw ay alam mo ang mga salita ng Diyos in the Old Testament, especially in the book of Daniel, malalaman mo na yung Son of Man pala na yan, iyan yung promise na darating upang hatulan ang sandaigdigan. Amen? So, doon po unang-unang nabanggit yung Son of Man kay Daniel. Okay? At pupunta po tayo dyan mamaya. Yung title po na Son of God is referring to yung confession ng God the Father sa kanya. The only begotten Son. Ang ibig sabihin, monogenes sa wikang Griego. The only begotten of the Father na ang purpose niya who comes to do the will of His Father in full submission to the will and in obedience, He suffered the cross and endured the shame, providing salvation to the elect for the glory of the Father. That is the function of the Son of God. But the Son of Man is a heavenly title. It is the title of a judge. At makikita po natin yan dito po sa may teksto po ng Book of Daniel. Nakita ni Daniel in a vision, nakita niya ang heaven. And I kept looking until thrones were set up. And the Ancient of Days, si God the Father ito, took his seat. His vesture was like white snow, and the hair of his head like pure wool. His throne was ablaze with flames. Its wheels were a burning fire. A river of fire was flowing and coming out from before him. Kung titignan nyo in literal sense, ito pong picture dito sa may Daniel na binabasa natin, puro apoy. Parang nakakatakot. Why?
Kasi ito pong throne ay na-set up for judgment. Alam nyo ba mga kapatid, originally talaga kung titignan mo to, ang purpose ng coming ng Son of Man is to bring judgment sa mundong ito. Pero nung nakita po natin, nung kaganapan, actually sa may Book of Malakay, sa last part ng Malakay, makikita nyo, sa may chapter 3, makikita nyo yung promise na pagdating niya talagang walang makaka-endure ng kanyang presence. Darating siya na parang strong soap, purifier. Kaya nga, kung makikita po natin yung actuality ng pagdating ng Panginoong Yesus na two-part pala siya. Yung first part ng kanyang pagbabalik ay ng kanyang pagpunta, yung first advent niya, nag-provide siya ng salvation. Pero yung second part, the other half ng kanyang coming, ay ang purpose nun is as a judge. So nakita nyo yung period ng grace na sinet ng Panginoon para sa day of judgment. At sabi rito, thousands upon thousands were attending him, and myriads upon myriads were standing before him. And the court sat, and the books were opened. So nakita nyo, no? Parang ito yung senaryo bago yung binasa natin kanina doon sa Revelation chapter 5. Umakyat na si Jesus conqueror, yung kanyang first advent. He died, providing salvation. He rose again from the dead, and he ascended into heaven and seated at the right hand of the Father to rule. So nakita po natin ito rin yung eksena doon sa may Revelation chapter 5. The Son of Man, the Lamb of God that was slain before the foundation of the world. Okay? At kaya nga siya yung kumuha ng scroll. Ano yung laman ng scroll? Judgment. Kaya worthy siya na mag-judge kasi mismo siya nagkatawang tao to provide salvation. Ibinigay niya yung kanyang dugo mismo, kanyang buhay upang magkaroon ng kaligtasan at kapatawaran sa pagsalangsang ng lahat ng sangkatauhan. And yet still, maraming pa ring tao na hindi naniniwala sa kanya. Maraming mga tao ang nireject nila yung salvation na provided ng Lamb. And this time, pagbalik ng Lamb na yon, hindi na siya isang maamong tupa. Babalik siya as a great king who will judge the living and the dead. And behold, one like the Son of Man, coming with the clouds of heaven, and he came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. Then to him was given dominion and glory and kingdom, that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom, the one which shall not be destroyed. Yan po yung kingdom na kung saan tayo ay ibinilang ng Panginoon. The unshakable kingdom, the indestructible kingdom of God, the everlasting kingdom. Yan po ang inheritance natin sa Panginoon. Amen? Kaya nga tayo mga kapatid, habang tayo ay nandito pa, ibigay natin ang tamang pag-glory, ang tamang glory para sa Panginoong Yesus. Yung tamang pag-honor, yung pagbibigay sa Kanya ng mataas na respect, yung pagtatanghal sa Kanya sa lahat ng gawain. Siya ang dapat mamagnify. At lahat ng tao ay makita natin yung ating mga sarili that we are not worthy. Siya lang ang worthy. We are not worthy, sabi nga ni John the Baptist, to antay yung sintas ng kanyang sandalyas. None among us is worthy. Yung ating status sa harapan ng Diyos is only by the grace of God. Dapat po nating maintindihan yan. Kaya naiiyak ako sa napakarami mga pastors ng lapastangan. Lapastangan. Inagawa na nila ng trono ang Panginoong Yesus.
nakakalungkot, nakakaiyak. Amen? Kaya nga, to affirm the supremacy of Christ is to affirm that Jesus is Lord. Si Jesus ay hindi lamang Savior. He is both Lord and Savior. Minsan, marami mga tao ang gusto niya kay Jesus, Savior lang. Ang gusto niya lang yung mahingi niya lahat ng pangangailangan niya. Pero ayaw niya si Jesus bilang Lord. And that is the sad thing. Nakakalungkot, nakakaiyak. Yung mga attitude ng mga Kristiyano, para bang mananalig lang sila kay Jesus dahil meron silang nakukuha, meron silang ibinibigay yung pangangailangan nila. What if kung hindi binigay ng Panginoong Jesus, magagalit na tayo? Magtatampo na tayo sa Kanya? Tatandaan po natin, He is Lord. Siya dapat ang nasusunod. Yung salita niya dapat ang naitatanghal sa ating mga kaligitnaan. Kung yung ating opinyon ay hindi sumasang-ayon sa Kanyang salita, we must bow down sapagkat salita niya yon. Amen? And the Lordship of Christ demands unswerving allegiance sapagkat He is the King of Kings and the Lord of Lords. Dakila ang pangalang Jesus, and once we identify ourselves with Him, matakot tayo, manginig tayo, sapagkat siya ay mighty conqueror. He is the victorious one. Kaya nga ang sabi niya sa Matthew 12 verse 30, He who is not with me is against me. Amen? Ayaw ng Diyos ang yung ayaw ng Panginoon yung syncretism. Alam niyo po ba yung syncretism? Yung ipinaghahalo natin yung true, yung totoong religion with false religion. Ayaw ng Diyos ang syncretism. Ayaw niya ng yung fruit salad approach sa religion na para bang mixture ang faith. No. Dito po sa ating pananampalataya, Jesus is the only Lord. Siya lang. Hindi tayo ang Lord. Walang sino man sa mga pastors ang Lord. Only Christ is Lord. Siya lang ang masusunod. Yung salita niya lamang ang dapat pakikinggan. Wala nang iba. Not even the opinions ng ibang mga tagapagturo. Sapagkat yung kanyang lordship, He demands unswerving allegiance. There is no neutrality. If Jesus is not Lord of all, then He is not Lord at all. Tatandaan po natin yan. Hindi po pwede na ang pagtanggap natin sa Lordship ni Christ is 50% lang. Pag merong isang part ng buhay natin na hindi siya Lord, nangangahulugan na hindi mo siya Panginoon. Amen? Pag sinabi mong Panginoon, He is Lord over entire life, over every area of thought, at sa lahat ng sphere ng ating buhay. No one can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ito pong mga statement na to, ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi niyan. It is a statement of truth na hindi natin pwedeng baliin. Siya lang ang Panginoon sa buhay natin. Amen? If anyone comes to me, sabi niya, and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Ganyan katindi yung allegiance na dinidemand ng Panginoon sa atin. Ibig sabihin siya, yung pagmamahal, yung loyalty, yung reverence ay mas higit sa lahat. Yun ang ibibigay natin sa Kanya kasi siya yung supreme. At ito ay dinidimand niya sa lahat ng Kanyang mga hinirang. Whoever does not carry his own cross and come after me, he cannot
be my disciple. So then, none of you can be my disciple who does not give up all his own possessions. Even the possessions, minsan, diyan nakikita kung sino ang Lord mo. Nakikita yan. Obvious yan. Amen? Kaya nga mga kapatid, isa lang po ang bago tayo mag-end sa gabing ito, i-contemplate po natin yung supremacy ng ating Panginoong Yesus. I-contemplate natin ang kahalagahan ng teaching sa gabing ito. Muli nating ibalik si Christ. Sa lahat, ano man ito man ay aaral lang sa ng Panginoon, pagtuturo, mga prayer meeting, o ano pa man mga gathering yan, Christ must be always be magnified, exalted, glorified. At kung meron mang isa man sa atin ang naitatanghal, ma-remind tayo that we are not worthy, not even to untie yung sintas ng kanyang sandalyas. Amen po ba? And I pray mga kapatid, ito pong salitang ito ay makatulong sa inyong lahat at muli na magkaroon tayo ng takot sa Panginoon at itanghal uli natin ang Panginoong Yesus. Ibandila natin siya. At tayong lahat ay bumaba sa ating mga trono at siya lang ang dapat na nakikita sa lahat ng ating pagtitipon. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo po'y manalangin. Purihin ka, Ama, sambahin ang iyong banal na pangalan. Dinadakila ka namin, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga pagmamataas. Sa lahat, O Lord, ng mga pagmamagaling ng mga tao, O Lord God, sa iyo. Lord, inihingi po namin ng tawad, O Lord, ang iyong iglesia, O Lord, na marami pong mga tagapagturo ang naging palalo na, Panginoon. Hindi na ikaw ang naitataas yung mga sarili na nila, Panginoon. Ginamit na nila ang pangalan mo for their own interest, for their own vested interest, for their own glory, and yet ginagamit nila ang pangalan mo, Panginoon. Lord, forgive us, O God. Patawarin mo po ang lahat ng forum, O Lord God, o anumang mga platforms na meron na hindi na ikaw ang sentro, O Lord God. Hindi na ang lordship mo ang namamagnify. Patawarin po kami, Panginoong Diyos. Lord, tulungan mo po, Lord, ang iyong mga anak na makapanumbalik sa iyo at muling makita kung sino ka talaga, ang iyong pagka-Diyos, ang iyong kapangyarihan, ang iyong mga salita, ang muling makapangyayari sa aming mga buhay, at ang iyong mga kaangahangang mga gawa, ang isasaysay namin sa lahat ng aming pagtitipon, Panginoon. Hindi yung pagbibigda namin sa aming mga nagawa, sa aming mga sarili, kundi ikaw lang, Panginoon. Lord, forgive us, for we are sinners, Lord. Tulungan po kami sa aming kamangmangan, sa aming mga kahinaan. At i-direct ang aming buong being, O Lord God, ang aming focus kay Jesus lamang, sapagkat siya ang hope of glory. Siya lang, Panginoon, ang pag-asa namin upang marating namin ang glory na ipinapangako mo sa aming lahat. Father God, thank you sa gabing ito, sa forum na ito, na kung saan idinala mo ako, Panginoon, upang ipahayag ang iyong salita. And may your name be glorified, Father God, through the preaching of your word. Blessed be your holy name, Father. In Jesus' name, amen. God bless you all. Amen. Purihin ng Diyos sa buhay mo, Pastor Recording Jess. stopped. Powerful message po sa bawat isa. Amen. Po, bago po tayo magbigay ng insight ng mga pastor po mamaya, pwede po mag-picture taking po muna tayo. Amen po, pakibukas po